Nako! Mga taong nahatulan ng pagkakakulong pero tumakas sa kamay ng mga pulis dahil hindi nila matanggap na makukulong na sila. Mula sa isang ito na parang kinuha sa action movie ang eksenang hanggang sa mga taong ito na naging 10 times ang parusa dahil sa ginawa nilang pagtakas. Pero bago tayo magsimula ay mag-subscribe ka na Lodi para swertihin ka ng 10 taon. Ito si Gerald Hyde, nahuli dahil sa paggamit ng droga at makikita nga sa CCTV footage na ito na kasama ang mga inmates ay ibabiyahe na sila papunta sa presinto. Pero may ibang naiisip si Hyde. Nang lumampas nga lang ng konti ang officer na ito ay dahan-dahang naglalakad palayo si Hyde. Agad niyang hinubad ang kanyang prison shirt at ginamit ito para itago ang posas. At tapos, tumakbo siya palabas ng hallway at iniwan ang kanyang prison shoes para hindi makilala at wala ngang nakapansin sa kanya. Kaya naman, matagumpay siyang nakalabas sa courtroom. Pero makalipas lamang ang 2 oras at nahuli din siya ng mga otoridad. At imbis na 6 na buwan ay naging 2 taon tuloy ang naging pagkakakulong niya. Ito mga Lodi, akala mo ay nanonood ka lang ng action movie dahil sa ginawa ng isang police officer na ito, si Nicholas Garrison ay nahuli din dahil sa paggamit ng droga at makikita ang kanyang pagtakas noong oras na para dalhin siya sa kanyang kulungan. Kung titingnan natin mga Lodi, 2 police officer ang nag-handle sa kanya pero noong magkalingat lang ang isa sa kanila ay ginamit ito ni Garrison bilang opportunity na makatakas. Dito nga ay pilit sana napipigilan ng officer na ito si Garrison pero ang pagpapakabayani niya ay nauwi lang sa mas malalang bagay dahil na-fracture ang 6 na ribs niya at si Garrison nakatakas. Pero matapos ang 4 na araw, nahuli din siya sa isang motel sa California at ang 6 months na pagkakakulong ay naging 6 years dahil sa ginawa niyang ito. Ito Lodi, imbis na 60 days na pagkakakulong lang ay napalitan tuloy ng 465 days. Dahil sa ginawang pagtakas ng binatang ito ay naka-aksidente siya ng isang pamilya na may kasamang sanggol. Ito si Cyrus Matthew, nahuli siya dahil sa isang road rage o away sa kalsada. I'm sorry for, acting immature on the road. I understand that, being on the road, you do have other people's lives in your hand. And, I should have thought about that. Is there, any way that we could reverse this jail time? Well, you're going to have to go to jail today. You need to get out to attend the hearing. We can consider furloughs. Okay, but right now you're going to go to jail today. Nung marinig ni Matthew ang hatol ng judge, ay naglakad ito papalabas na para bang pwede lang siyang umalis ng ganun-ganun lang. Sinubukan pa siyang takutin ng judge pero dire-diretso pa rin sa pagtaka si Matthew. I'm charged with escape, felony escape if he doesn't get back to this court. Nag-hesitate pa siyang tumuloy noong kausapin siya ng mahinahon ng isang officer. Subalit, nagbago ang isip niya na makita niya ang kanyang girlfriend at sabay sila na tumakbo papuntang parking lot para ituloy ang pagtakas. Agad na umaksyon ng mga pulis at hinabol sila. Pero hindi pa nakakalayo ay nagkaroon ng matinding aksidente nang dahil sa magkasintahan na ito na tumakas. He's not. He's running red lights at Hartman. Passing on the right at Williams Reserve. My speed's 90, trying to catch up. Wadsworth, I think we're going to have a code 2. We're going to have a code 2 at Akron 76. The crash mangled 2 vehicles, leaving parts scattered across Akron Road near I-76 and knocking down a gas station sign. An innocent mother, father, and their baby in an SUV suffered minor injuries. Bumangga sila sa isang SUV na may sakay na mag-asawa at 1-year-old na baby. All right, we're going to have multiple vehicles, airbag deployment.
Ma'am, are you okay? Okay. She's okay. All right, we got squads coming. Ashley, help them get out. Help them get out. He's up here. You gotta breathe it tight. Breathe in and out. 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 Watchers, I'm gonna need multiple squads. I need help, sir. Okay. Okay. Sit tight. What was going on? Why were you taking off? Because they're trying to lock me up for 90 days and I have a whole life. So what happened? I tried to run my... Why? I don't know. Nakasuhan si Matthew ng aggravated felonious assault at nakulong patuloy ng mahigit 1 taon. Ito mga lodi, modus to ng mga politika sa Pilipinas pag nauhuli, yung nagsasakit-sakitan. Ito si Joel Delgado, may kasong burglary at illegal firearms. Nakiusap siya na i-wheelchair siya papunta sa korte dahil hindi mabuti ang kanyang pakiramdam at hirap siyang makalakad. Fake illness or fake injury. That was most likely what happened. Kaya naman, pinagbigyan siya ng mga pulis. At dito nga, ay niloko niya ang pulis na nalaglag daw yung sapatos niya. What'd you say, OJ? My shoe. Hey, you see a shoe back there? Where is it? Nang biglang nangyari ang bangungot ng kahit sinong pulis. Nung kukunin sana ng pulis ang sapatos niya, ay biglang nakatakbo si Delgado. Agad niya itong hinabol pero sobrang bilis na wala ni Delgado. Oh, I'm gonna catch you, baby. I'm gonna shoot your bitch ass. Hey, can you call the police for me? Call the police for me. Hey, call the police. Call the police. What way it go? Wala siyang radyo nung mga panahon na yon, kaya naman hindi siya makatawag agad ng backup. The wheelchair dude got up and ran. Yeah, I couldn't catch his ass. And my radio was in the mother. I had my camera on though. He jumped the rail. It's on my camera, bro. Oh, what's that, man? Pero ilang oras lang ay nahuli na si Delgado at nagsabing hindi na naman daw siya nakakalakad, kaya inilagay ulit siya sa wheelchair. 41-year-old is being wheeled into an ambulance, claiming to be injured and unable to walk. Ito mga idol, medyo may saltik ang isang ito. Isa siyang satanista. Ito si Leonid Grazer. Nahuli dahil sa kasong murder at ang kanyang biktima, ang nakababatang kapatid niyang babae. Pinatay niya daw ito dahil ito ang utos ni Satanas. May mga demonic symbol siya na dinrawing sa katawan ng kapatid niya gamit ang dugo. At makikita na ngumingiti pa siya at walang bakas ng pagsisisi. Sinabing aware siya sa kanyang naging aksyon. Вот так с ней расправились. Потому что я должен себе должен. Я должен так себе. Я осознанно это сделал. Dito, kinulong si Brycer pansamantala sa isang espasyo para siguradong hindi makakatakas. Ilang beses niyang sinusubukang tumakas at nang hindi talaga siya magkasya ay may naisip siyang kalokohan. Sinubukan niya ngang tumakas na sakisame ang daan. Kahit nga ang mga officer ay nabigla at tila hindi alam ang gagawin para pigilan siya. Nahubaran na nga si Grazer sa engkwentro na nangyayari pero hindi pa rin siya nahihila pababa. Buti na lang at dumating ang isang ito at sinindak niya si Brycer gamit ang taser. Помогите мне! Помогите мне! Помогите мне! Дайте руку! Дайте руку! Дайте мне руку! Куда нажать? Дайте руку! Сейчас, я тебе дам руку.
Eventually, ay sumuko din si Grazer at bumaba sa espasyo kung saan siya pansamantalang kinulong. Pagsuot niya ng pantalon, ay agad din siyang pinusasan para hindi na maulit ang ginawa niya. Ito, Lodi, sinamantala ang pagkakataon na wala ang poses niya. Si Eddie Villabos ay nahuli dahil sa kasong murder. Matapos niyang pagsasaksakin ang nakaalitan niya hanggang mamatay. At noong haharap na sila sa korte, tinanggal ang mga poses niya dahil sa kanilang lugar. Gusto nila na kapag humarap ang mga may kaso sa judge, ay normal siya na tao na ipagtatanggol ang sarili niya. Hindi mababang uri o kriminal. Subalit, ilang minuto lang matapos nakalasin ang poses niya, agad na tumakbo ng sobrang bilis si Villabos. Sinubukan pa siyang habulin ng mga officer pero masyadong mabilis si Villabos para sa kanila. Makalipas ang ilang oras, nahuli din siya matapos na mag-report ang taong bayan na may lalaking gustong pumasok ng sapilitan sa mga bahay nila para magtago. Nahuli siya na nagtatalukbong ng kumot sa isang kwarto na pinasukan niya. Naaresto siya at nadagdagan ang kaso niya ng first degree burglary at second degree escape. Napatunayang guilty din siya sa murder at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ito, mga Lodi, sa kagustuhan na wag makulong, ay napatalon siya sa second floor. Siya si Rashod Hawkins, na naaresto dahil hindi siya nagbibigay ng suporta sa kanyang anak. Pero hindi niya matanggap na makukulong siya dahil dito. Kaya naman, bago pa siya mapusasan ay tumalon siya sa balcony ng building at nakatayo din agad na parang walang nangyari. At pagkatapos nga nito ay makikita na hindi makapaniwala ang mga bantay sa korte doon sa nangyari. Tumagal din ng 3 linggo ang pagtugis kay Rashod matapos din na may mag-report na may lalaking pilitang pumapasok sa mga property nila para magtago. Nadagdagan din ang kaso niya ng 3rd degree criminal trespassing, resisting arrest at 3rd degree assault of an officer. At dyan nagtatapos, mga Lodi, ang ating video ngayong araw. Anong masasabi mo sa taong ito? Paki-comment naman dyan sa baba at magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam!